Mukhang malalim ang iniisip mo, Tapo. May problema ka ba? Wala po. Siguro excited ka nang gumawa ng tinapay kaya nandito ka ngayon sa workshop. Huwag mong kalilimutan. Bukas, alas 5 ng umaga, magsisimula na tayo. Huwag kang malilate. Mr. President, may balita na ba kayo tungkol kay nanay? Wala pa. Pero huwag kang mag-alala. Ginagawa kong lahat ng makakaya ko para makita ang nanay mo. Hindi siya makikita ni Mr. President kahit anong gawin niya. Pero nangako siya sa akin! Pangakong mapapako. Hawak ko ang nanay mo. Kaya hindi siya pwedeng makita ni Mr. President. Ako ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran ng nanay mo. Pakawalan niyo na po siya! Nakikiusap po ako, Sir Henry! Gagawin ko kung anong gusto mo. Kung susunod ka sa pag-uutos ko, kung aalis ka na rito sa bahay, at hindi ka na magpapakita kahit kailan, lalong-lalo na kay Mr. President. Si Mr. President, tatay ko po yun. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pues, mamili ka. Ang tatay mo o ang nanay mo. May problema ba, Tapo? May gusto lang po akong sabihin. Ano yun? Kasi po, Naghihintay ako, Tapo. itatanong ko lang po ulit kung bakit tinaas niyo yung kamay niyo bago magmasa ng tinapay. Ayun ba? Paano po ba yun? Ganito po ba yun? Hindi. Ganito yan. Dinadama ko ang humidity. Pag sobrang baba nito, magiging matigas ang tinapay. Pag sobrang taas naman, magiging masyado malambot ang tinapay. Kaya kailangan, eksakto lang ang humidity para makagawa tayo ng tamang luto ng tinapay. Ganun po pala yun? Tama si Omonin. Espesyal ka talaga, Tapo. Ikaw ang nagmana ng lahat ng katangian ko. At ikaw rin ang pinakamabait sa aking mga anak. Kaya naman ikaw ang pinakapaborito ko sa kanila lahat. Anak. Kaya matulog ka na. At maaga tayo magsisimula bukas. Good night, Tapo. Tawarin niyo po ako sa desisyong gagawin ko. Mahal na mahal ko po ang nanay. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Paalam po, Mr. President. Michael? Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan, Oma? Sabi kasi ng ate mo, ako daw ang pinaghihinalaan mo sa pagkamatay ni Halmoni mo. Totoo ba yun? Michael, sagutin mo ako. Totoo ba yun? Hindi po. Kahit kailan wala po akong inisip na ganyan. Sinasabi ko na nga ba eh. Mapaggawa ng kwento yan si Celine. Nagtatampo yun sa akin kasi lagi ko na lang siya napapagalitan. O sige, yun ang gusto kong malaman, ha? Good night, anak. Oma, Oh, ano yan? totoo po bang tuwag ako? Ha? Sino nagsabi niyan? Isang babae po. Pwes, hindi lang siya tanga, maldita pa siya. Naku, alam mo siguro naiinggit lang yun sa'yo dahil mayaman ka. Huwag mo kasing kakausapin yung mahihirap na yung utak talang ka sila, wala kang mapapala sa kanila. Itong tatandaan mo, Michael. Ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng mga batang kaedad mo.
Walang makakatalo sa'yo kahit yung takbong yan. Basta sisiguraduhin mo lang na hindi siya makakalapit sa ama mo. Dahil kung hindi, maaagaw niya ang pwestong nakalaan para sa'yo. Talagang hindi ako kayang talunin ni Taku, Oma. Akong hahawak ng kumpanya ni Appa, hindi si Taku. Mula ngayon, magsisipag na ako at susundin ko lahat ng mga sinasabi ni Appa. Ako na magiging paborito ni Appa, hindi si Taku. Talaga, baby? Pangako, Oma. Maswerte ka at ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Pero kung wala na ito, ano pang meron ka? Wala na, Michael. Wala ka. Mabuti naman at sumunod ka sa usapan natin. Pag ginawa ko po ba ito, talagang makikita ko ng nanay ko? Masyado kang makulit bata ka. Paulit-ulit ang tanong mo. Sinabi kong oo, di ba? Pasensya na po, Sir Henry. Sige, sumama ka na sa kanya. Hinihintay ka na ng nanay mo. Alam niyang darating ka. Maraming salamat po, Sir Henry. Oh, kayo nang bahala sa kanya, ha? Siya na ba yan? Oo, huwag kayong papaltos, ha? Sabi ni boss. Nasaan ang nanay ko? Sinong nanay sinasabi mo? Anay, marami rito. Niloloko niyo ako? Nahalata pa rin pala. Ispansay na yan. Wala na ako nahamoy na babaho. Halika na, lumabas ka na. Salamat po. Masyado ka atang maaga. Wala pang alas 5. Sigurado ko, excited ka na. Michael. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. Turuan niyo po akong gumawa ng masarap na tinapay. Salamat po. Nawawala pa lang nanay mo. Opo, dinukot po siya ng lalaking may tatong windmill sa braso. Oo, naikwento mo na yan sa akin kanina. Alalang-alala nga po ako sa kanya eh. Sana naman po, nasa mabuti siyang kalagayan. Ang sarap po nitong pandesal niyo. Kayo po ba gumawa nito? Paano mo nalaman? Paano niyo po kasing tatay ko na marunong din mag-bake? Nakakatuwa kang bata ka, ha?
Bukod sa napakagalang mo, ang lakas ng pangamoy mo. Opo, malakas po talaga ang pang-amoy ko. Tulad po ng mga kahong yun. Parang amoy ng keso sa sobrang tapang. Parang amoy dumi ng hayop. Grabe talaga yung lakas ng pangamoy mo ah. Alam mo bang, yung mga yon, doble-doble ang pagkakabalot. Hindi yung basta na amoy ng ordinaryong ilong. Talagang pinahahanga mo ko. Salamat po ulit, Lolo. Hahanapin ko na po ang nanay ko. Ikaw lang? Mag-isa lang? Opo, mag-isa lang po ako. Kaya dapat ko pong hanapin ang nanay ko para may kasama po ako. Ayoko pong habang buhay na mag-isa. Sige, humayo ka at naway patnubayan ka ng Diyos. Lolo, totoo po bang ang mabubuting tao pinagpapala ng Diyos? Kung iyan ang paniniwala mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Lahat yan ay nakasalalay sa kung paano mo tinitingnan ang mundong ginagalawan mo. Paniniwalaan ko po yun. Pangahawakan ko po. Pag naging mabuti po ako, patuloy po akong pagpapalain ng Diyos. At balang araw, mahahanap ko na po ang nanay ko. Teka, ano nga ba pangalan mo? Takbo po. Gu? Opo, ang ibig sabihin po ng tak ay mataas. Ang ibig sabihin naman po ng gu ay magliligtas. Pag pinagsama, tak, gu, mataas at tagapagligtas. Sige, Takgo, humayo ka. At sana magkita na kayo ng nanay mo. Salamat po. Salamat po sa pandesal. Mashita, masarap, delicious! Paghihin nyo naman kami ng mga kinita nyo. Bilis! Wala pa po kaming buhay na mano. Wala pa po kaming kinita. Wala pang kinita? Wala pang buhay naman, no? Bis! Wala talaga kayo kikitain ngayon. Ay, ano ba yan? Ay, naku po. Teka lang, Tol. Masama yung gagawin nyo. Sino to baka na meron to? Mamaya na interview, Tol. Pagkatapos ko kayong turuan ng leksyon. Leksyonin mo mukha mo! Magmula ngayon, ayoko nang makita ang mga pagmumukha niyo dito. Maliwanag? Maliwanag po! Magbago na kayo. Dahil ang pinakamabubuting tao dito sa mundo, ang pinagpapala ng Diyos. Maliwanag po! Ngayon, kung sino man sa inyo ang may makitang lalaki na may windmill tattoo sa braso, sa binyag at sa akin. Maliwanag po! Ginagago niyo ba ako? Hindi po! Eh, boss, pwede na ba magtanong? Ano po pangalan mo? Ako si Tapu. Ano daw? Tapu daw? Takbo, parang nang ulo lang. Ang ibig sabihin ng tak ay mataas. Ang gu naman, tagapagligtas. Takgu, mataas na tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng pangalan ko. Takgu. Maliwanag? Maliwanag po! Takgu! 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 Takgu!